Iikot ko kayo dito sa Nook City, Greenland. Dito naman sa likod natin mga kabayan, isa din itong simbahan. At ito po ay tinatawag na sa likod natin, yung may cross na yan, White Church. Ito na po yung iikot ko kayo dito sa mga simbahan o churches dito sa Greenland. Mga kababayan din tayong mga Pilipino, dito po nagsisimba sila mga kabayan, no? Ngayon nandito tayo sa parking area ng International Airport dito sa Nook City, Greenland. Medyo natakpan na talaga ito mga kabayan at muntik nang mawala ito sa mapa. So yan po yung International Airport mga kabayan, no? So ngayon bababa tayo. Ito po yung daanan, talagang puro snow dito at napakadulas ito mga kabayan. Maaari kang magbagsak dito pero wala pa siyang ilaw. Pasok na naman tayo dun sa itaas. Ipakita ko sa inyo kung ilang steps to. Bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Dito sa Greenland mga kabayan, mayroon lang po ditong isang shopping center or isang mall. Hanggang first floor lang po yung mga bintahan dito. Kasi ngayong araw pala mga kabayan, hindi kami pumasok kasi holiday dito. Ngayon gagamitin ko itong oras na ito mga kabayan. Iikot ko kayo dito sa Nook City, Greenland. Ito po yung first time na gagawin ko ito, na ipapakita ko sa inyo dito yung mga lugar, yung pangalan dito ng mga lugar, yung mga simbahan, mga shopping mall or shopping center dito. I-explore ko kayo dito mga kabayan kung ano nga ba yung meron dito sa Greenland. Kasi may iba kasi nagtatanong kung mayroon ba daw dito mga simbahan, mayroon ba daw dito mga shopping mall, kung gaano ba daw ito kalaki, at kung ano ba yung mga itsura dito mismo ng Greenland. So tara, samahan nyo ako. Bago tayo makaalis mga kabayan, kasi ito yung gagamitin natin sa sasakyan, kasi mag-grocery din tayo. So okay lang naman to gamitin, basta ang importante kasi dito sa company namin, dito lang ako nakatulog, dito ako nakatira. Iuwi mo lang din siya dito tuwing gabi, hindi mo siya dalhin sa ibang lugar, dun mo pa sa paabutin at gamitin mo lang ito sa tama. So ito po yung sasakyan natin. Tapos ito po yung mga sasakyan ng mga kasama ko na nagbakasyon sa Denmark, yung iba naman sa Europe. So ito talagang balot na siya ng snow papunta doon. Yan, kukunin nila ito sa January na. So may fireworks pa dito. So ang sa akin, nilinisin ko lang yung itong sa gilid kasi araw-araw namin ginagamit ito dito. Kabayan, nandito tayo sa isang lugar. Kung napapansin nyo sa likod natin, ayan na po yung bundok dito, kung saan hindi na po makakaalis dito yung sasakyan. Hanggang dito na lang po yung sasakyan nito. At ito na po yung pinakahuling bahay dito. Ito yung pinakamalayo mula sa city. Pag nagsasakyan ka mga kabayan, mararating mo siguro ito na sa 10 minutes siya. Babiyahe ka basta wala lang traffic. So ito po yung daanan papunta sa city. Tapos ito na po yung pinakauling bahay dito. Ngayon ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung saan po yung city dito. Ito po mga kabayan, end na po ito mga kabayan, no? Wala na po ditong bahay, pero nagko-construct sila dito. Medyo pinapalapad nila dito. Kung napapansin nyo sa baba, yun, may mga container to. At ibig sabihin, nagko-construct pa sila dyan. Siguro darating yung panahon na magkakaroon na naman ng building yan. Dahil ito nga mga kabayan ay mabato yan. Yan, ito na po yung end. Ngayon, papakita ko sa inyo yung city, kung saan yung city, saan yung sentro, para ma-imagine niyo mga kabayan kung gaano lang ba kalaki itong Nook City, Greenland. Yan, dito makikita natin dito yung itsura ng Nook City, Greenland. Ito po, may mga gamit po sila dito. Ayun po mga kabayan, sa harap natin, ayan po yung Nook City talaga. Yan yung sentro. Itong sa gitna yan, island yan mga kabayan, kung saan may mga container ng mga gamit. Yan po. Ayun po, yan po yung Nook Center. Yung mga tataas na building, yan po yung Nook City. Tapos hanggang dito po yan mga kabayan. Yan, gilid lang mga kabayan ng dagat kasi hindi na po nababahayan yung may mga dagat siyempre. Ayan po yung daanan. Ayan, so ganyan lang po sa kalaki. Tapos ayan po yung International Airport. Tapos ito na po yung mga bahay dito banda na modern type. So nandito tayo sa area na ito. Tapos ito na po yung pinaka-end. So ganyan lang po kalaki ang Nook City, Greenland. Siguro kung babiyahe ka mga kabayan mula po dito
papunta dun sa Nook City, paikot po siya. So dito ka lang babiyahe sa gilid. Wala na po kasing daanan kasi dagat to. Siguro nasa 10 minutes mga kabayan, basta hindi lang po siya traffic. So ganito lang kalaki yung Nook City, Greenland. Tapos ayun po yung mga daanan. Ayan po. Yan. Ngayon nandito tayo sa parking area ng International Airport dito sa Nook City, Greenland. Kapag pupunta ka kasi ng International Airport dito, wala po siyang parkingan malapit doon mismo sa airport mga kabayan. Kundi aakyat ka pa dito sa area na ito. Kung napapansin nyo, medyo marami-raming sasakyan dito ang nakaparking. Pero yung iba dito parang pinambak lang at hindi ginamit, hindi ko lang alam. So ipapakita ko sa inyo. Ito po mga kabayan nyo, yung parking area dito ng International Airport dito sa Nook City, Greenland. Sa itaas mga kabayan, bundok lang talaga siya na kapato. Ito po yung mga sasakyan dito, parang hindi ko alam kung ilang araw na ito hindi ginagamit. Ayan po, naka-standby lang po siya dito. Meron namang iba dito na, ayan po siya. Hindi ko alam, parang hindi din siya nakaalis. Hindi ko alam kung ilang araw na ito nakatambak dito. Ayan, kung pupunta ka po dito ng International Airport tapos may sasakyan ka pong dala, dito muna i-parking mga kabayan, no? Pero mayroon naman doon mga kabayan, i-drop out or i-pick up yung pasahero nandun sa ibaba. So puntahan natin yung International Airport mamaya para may idea kayo pag napunta kayo dito at hindi kayo maligaw. Medyo natakpan na talaga mga kabayan at muntik nang mawala ito sa mapa. Tapos ito naman, ayan po. So medyo marami din sasakyan dito na hindi na din kinuha. Ayan po siya. Ayan. So hanggang doon po sa dulo, ayan, parking area po yan. So ngayon mga kabayan, pupunta po tayo dun sa may International Airport banda. Ngayon mga kabayan, bababa po tayo dun sa mismong International Airport dito sa Nook City, Greenland. Ito po mga kabayan, ganito lang po kalaki po dito yung space ng parking area nila. Pero marami-rami na din ito mga kabayan, no? Pero pag summer dito, punuan talaga dito mga kabayan yung parking area sa Greenland dahil napakaraming tao dito ang pumapasyal sa Nook City. So ngayon, kung pupunta ka naman ng International Airport tapos nahatid mo na yung pasahero mo or na-pick up mo na mga kabayan, naghahanap ka ng parking area, dito lang po ang punta mo sa itaas. Ito po, ginawa nila ito talaga mga kabayan, no? Daanan po ito ng mga tao kapag bababa sila doon sa International Airport. Kasi doon mga kabayan, wala kasing parking area doon kapag maraming sasakyan. Pwede na naman mag-kuhan doon mga kabayan, mag-drop out. So ito po, so ganito yung style nila dito. Hallway ito mga kabayan o pathway, hindi ko lang alam. Pero kung napapansin nyo, parang tabingi siya mga kabayan, parang paganon siya. Siguro design na dito para hindi makakuha yung snow, hindi i-stuck sa itaas. So hindi ko alam kung permanent na ba ito siya. So yan po yung International Airport mga kabayan, no? So ngayon bababa tayo. Ito po yung daanan, talagang puro snow dito at napakadulas ito mga kabayan. Maaari kang magbagsak dito. Pero wala pa siyang ilaw. Siguro under kuan pa ito mga kabayan, construction. Ito po yung ilaw niya lang sa gilid. So bababa tayo mga kabayan. Medyo mahirap dito, lalo na pagka matanda ka na mga kabayan, ay talagang uugod-ugod ka na dito. Tapos napakalamig pa. So ito po yung daanan dito sa Nook City, Greenland mga kabayan, no? Sa International Airport. Kaya pag pupunta kayo dito ng airport, siguraduhin mo na lang mga kabayan na may aso dito. Ayaw. Yan, may aso. Wait lang kasi may aso. Ayan. Kaya dito mga kabayan, no? Pag pupunta kayo dito sa Nook City International Airport. Pero kapag ikaw naman yung pasahero mga kabayan, kapag may mga gamit ka naman, siguraduhin mong ibababa doon sa may International Airport mismo. Kasi dito sa itaas, parkingan lang naman ito. Yan. So meron pong aso doon, oh. Ayan po. Ito na po, paglabas natin yung International Airport. So may mga tao dito. So ito po mga kabayan yung itsura. So yung parking area natin, ayun po sa itaas. Ito po yung ginagawa nila dito. So, hindi ko alam kung tapos na ba ito. So medyo marami ding steps. Kung pa-parking ka mga kabayan, pag na-drop out mo na yung pasahero mo or na-pick up mo mga kabayan, ito yung puntahan mo. Ito po siya. Kita mo yung may building na kinukonstruct. Diyan po yung liko mo sa right side. Tapos yung parking area natin sa itaas. So, diyan ka po mag-aantay ng pasahero. Kung yung pasahero mo hindi pa siya ready, kasi dito kasi pipick upin. Ito na po yung itsura ng International Airport. Ito yung harap. Doon sa likod, doon na po yung eroplano. So, tara mga kabayan. Ilapitan natin dito yung itsura ng International Airport. Pakita ko din sa inyo dito. Dito po mga kabayan, mayroon po siyang mga area dito kung saan ka po dadaan. Kung ikaw po ay bus, kung ikaw po ay taxi, kung ikaw pa kung anong klaseng vehicle ka. So dyan po mga kabayan,
i-pick up mo yung pasahero mo or may parating or ihahatid mo. So dyan po siya bababa at dyan po sasakay. Yan po yung entrance. Tapos yung eroplano mga kabayan, nandito po yung eroplano. So tara, samahan nyo ako para makita nyo din dito kung ano po yung tsura talaga dito ng Nuuk International Airport. So ayan na po yung parking natin. So para malay nyo kung napunta kayo dito sa Greenland, wala kayong idea, meron na kayong alam dahil na pinakita ko sa inyo dito kung ano yung sitwasyon. Okay lang naman dito kung sa summer kasi hindi sa sobrang lamig, pero pag ganito winter medyo mahirap siya mga kabayan. So kailangan mo ditong pumuntak ng taxi. Kung marunong ka naman sa bus, pwede din bus. So ito po mga kabayan, no? Dito po yung landingan. Diyan po pwesto yung eroplano. So napakahaba po ito hanggang dun po. Ayan, papunta po dun sa dulo yung liparan niya. Pero kung sasakay ka at bababa, dito po domestic at international airport. Ayan. So balik tayo dun sa itaas. So dati mga kabayan, nung uuwi ako ng Pilipinas, last 2 years ago, wala pa pong international airport dito sa Greenland. Itong international airport po dito sa Nuuk City, nagbukas lang po ito last year. At isang beses pa lang ako dito nakasakay na 4 na eroplano yung sinakyan ko. Pero nung unang bakasyon ko mga kabayan, 5 eroplano yung sinakyan ko mula dito sa Nuuk City. Sumakay pa ako ng isang eroplano kasi domestic pa yun dati, wala pang international airport. Isang eroplano muna dito, tapos sumakay ako dun sa kabilang bayan kung saan may international airport ng Greenland. Tapos sumakay ako ng pangalawang eroplano dun papunta ng Denmark. So 2 eroplano na agad yung nasakyan ko mula dito sa Greenland. Ngayon mga kabayan, pagdating ko naman ng Denmark, sasakay na naman ako ng isang eroplano. So 3 na papunta dun sa Turkey. So ngayon Turkey to Manila, 4 na. Ngayon ako ay isang probinsyano, so kailangan ko pa rin mag-eroplano papunta dun sa bayan namin. So 5 na. At ngayon medyo nabawasan na, 4 na lang. Dahil dito sa international airport, 1. Tapos pagdating ng Denmark, 1 na naman. Tapos kung sasakay kami sa Turkey, 1 na naman, 3. Siyempre pagdating namin ng Pilipinas, 1 na naman papunta ng probinsya. So ganun kahaba yung biyahe ko papunta ng Pilipinas. So ito mga kabayan, no, ito yung itsura niya. So tara, punta tayo dun. Pasok na naman tayo dun sa itaas. Ipakita ko sa inyo kung ilang steps to. Bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 63, 64. Grabe, 64 steps bago natin maakyat dito yung parking area. Yan, kung naglalakad ka lang, tapos dito yung sundo mo, lalakad ka ng 64 steps. Ang kuwan lang dito, kapag nakarating ka dito sa international airport tapos gusto mong mag-hotel, kailangan mo muna sumakay ng bus or taxi. Kasi wala pong malapit dito ng mga hotel na matulugan dahil ito ay puro bundok lang. Pero ngayon, mayroon silang kinakonstruct dyan. Hindi ko alam kung ano po yan mga kabayan. Baka hotel yan, mas maganda kasi malapit na. So ngayon mga kabayan, pupunta na naman tayo sa city. Ipapakita ko sa inyo dito yung mga simbahan. So ngayon, iikot ko kayo dito sa mga simbahan o churches dito sa Greenland. Kung ano ba yung mga churches dito sa Greenland. So ito mga kabayan, isa sa mga simbahan dito, ito po ang Jehovah's Witness or JW organization. Ito po siya. So may mga kababayan din tayo mga Pilipino. Dito po nagsisimba sila mga kabayan, no? Ito po ang isa sa mga simbahan nila dito. Ito po yung area nila dito at malapit po ito sa city. Ayan po yung city mga kabayan, no? At dito sa likod natin, ayan, puro snow lang din yan mga kabayan. So ngayon mga kabayan, no? Iikot ko pa kayo ngayon kung ano pa yung mga simbahan dito sa Greenland at sasamahan nyo ako. Ayan, kung sino sa inyo dyan yung mga Jehovah's Witness, kapag napunta po kayo dito sa Greenland, ayan, isa sa mga simbahan yan dito, pwede kayong makasimba dito. Dahil dito sa Greenland ay hindi naman karamihan dito talaga yung mga reliyon, pailan-ilan lang. So tara mga kabayan, punta tayo sa ibang simbahan. Dito naman sa likod natin mga kabayan, isa din itong simbahan
at ito po ay tinatawag na Lutheranism. Isa po siyang major branch ng Protestant. Sa likod mga kabayan, sa itaas, mayroon po siyang cross. Ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung labas nitong buong simbahan. Dito po sa itaas, yan po yung isang statue na si Hans Egede. Isa po siyang pari na siya yung nagpakilala ng Christianity dito sa Greenland. So ito po yung itsura, yung pangalan niya ay Anasita Okalupia. Ayan po, sa itaas po mayroon po siyang cross. Tara, iikot ko kayo dito sa itsura nitong klaseng simbahan. Basta red mga kabayan, ito po yung Lutheranism or major branch ng Protestant po siya. So dito mayroon din siyang cross. Hindi ko lang alam kung ano yan mga kabayan. At ito po ang itsura niya. Medyo malaki-laki din to mga kabayan at mahaba siya. Bali dati mga kabayan, nakapasok na yung kasama ko dito. Mayroon siyang ginawa. Pero may mga part dito na bawal mo siyang galawin dahil naka-preserve po ito. Napakatagal na daw ito na simbahan. Ayan po. So dito mayroon din dito parang sementeryo. Tara, pasok ko kayo dito. Sana hindi makapal yung snow. Ayan. So medyo makapal-kapal yung snow dito. Ayan po, kapal. Ayan. Ayan po siya. Parang mayroon siyang sementeryo dito. Ayan. So ito po yung itsura dito. So hindi ko lang alam kung may nilibing ba dito. Hindi tayo nakatanong. So ito parang extension niya din dyan. So ito po yung itsura ng simbahan nila dito. At may cross po siya sa itaas. Okay. So balik tayo mga kabayan. At ipapakita ko pa sa inyo dito yung mga klase ng simbahan dito. Actually mayroon pa itong kaparehong simbahan dito. Pero yun pa siya sa kabila. Pupuntahan natin. Ipapakita natin sa inyo. At ngayon pupuntahan din natin yung Catholic Church dito. Yung Catholic Church dito ay dalawa po yung simbahan niya, pero puti yung kulay. Sa Pilipinas kaya mga kabayan, mayroon bang Protestant? Kasi ang alam ko lang Catholic. Pero parang mayroon ata kasi international naman itong simbahan na Protestant eh. Parang Catholic din kasi ito. So hindi ko lang alam kung anong kaibahan nila. Kasi hindi naman kasi ako Catholic. Hindi din tayo Protestant. So tanong ko lang mga kabayan kung mayroon bang Protestant na simbahan sa Pilipinas. Hindi ko kasi napansin na may Protestant na simbahan sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito po ang area ng simbahan na ito. Itong Protestant na to or Lutheranism. Ayan, isang building. Tapos pangalawa, to sa likod meron po siya. So yan po siya. Yan po yung flag ng Greenland. Sa likod natin, yung may cross na yan, White Church. Ito na po yung Catholic Church. Actually mga kabayan, dalawa po yung Catholic Church dito. Isa dito at isa din po doon sa city. Gaya din po ng Lutheranism at yung Protestant, dalawa po yung simbahan. Ayan, ito po yung itsura dito mga kabayan. Medyo nakatayo siya sa mga bangin. Dahil sa gilid niya ay bangin na at wala ng parkingan. Yung parkingan dito lang po sa ibaba. Ayan po siya. May nakaparking dito sa sakyan kaso lubog na at hindi na siya inasikaso. Tingnan nyo naman. At yung daanan, ito lang po. So kailangan pa siyang araruhin o tanggalin dito ng yung tagalinis para lang makapasok dito. Ayan nga, ulubog na siya. So ito lang po yung entrance dito. Pag pupunta ka po dito, mahirap po yung parking lalo na sa panahon po ng winter. So tingnan nyo, hindi din siya nakaalis. So ito lang po yung itsura ng White Church na to. Dati hindi po natin pwede zero. Tingnan natin kung pwede natin maikutan. Ayan po siya. So parang walang pang tao dito na nakapunta. At hindi ko alam kung gaano ito kalaki kasi hindi pa ako nakaranas makapasok dito. So sa harap natin, ayan po yung covered court dito nila mga kabayan or gymnasium. Ayan po. Ayan po, ito po yung itsura dito. So hindi na tayo tutuloy. At least nakita nyo dito na mayroong simbahan dito na Catholic Church. So yung alam ko lang dito na simbahan, ayun yung Jehovah's Witness, Catholic Church, tapos Protestant, tapos mayroon pa isa dito yung Christian Church. Yun naman yung sinisimbahan namin kasi wala namang pinipili yung kung ano religion mo, basta naniniwala ka kay Jesus Christ, pwede ka doon. So tara, samahan nyo pa at pupuntahan natin yung mga kabayan, yung huling simbahan dito. Sa likod natin mga kabayan, ito na po yung sinisimbahan namin dito. Ako mga kabayan, ako naman ay isang Seventh-day Adventist. Dahil wala naman ditong Seventh-day Adventist, meron naman ditong, ito po yung Christian Church, ito mga kabayan. May mga kasama po ako dito na iba't ibang religion po, gaya po ng Baptist, Pentecostal. So ito po mga kabayan, wala naman siyang pinipili kung ano yung religion mo, basta naniniwala ka lang kay Jesus Christ na siya ay Panginoon. So ito po yung itsura ng simbahan to. Malapit po ito sa city at sa likod namin yung bahay namin. So ito lang po siya mga kabayan, no? Hanggang first floor po yan. Ayan. So ito po yung city dito.
So dyan po kami nagsisimba minsan mga kabayan, kasama po yung mga Pilipino. Dati dyan mga kabayan, pag nagsimba kami, sumasabay kami sa mga lokal. Kaso hindi namin maintindihan, kailangan namin gumamit ng yung parang headset siya, tapos mayroong nagtatranslate. So medyo mahirap sa amin kasi nga iba yung lingwahe. Kaya yung ginawa namin ay nagkuhan kami mga kabayan, nagbukod kami ng oras. Bali iba yung oras namin pag nagsimba kami diyan, sabay-sabay na kami yung mga Pilipino. So yun lang po dito mga kabayan, no? Basta dun sa napuntahan ko, yun lang po yung alam ko dito na mga churches. Dito sa Greenland mga kabayan, mayroon lang po ditong isang shopping center or isang mall. Tapos yung mall nila mga kabayan, mataas naman siya, pero hanggang first floor lang po dito yung may mga pwesto ng bintahan ng mga damit. Sa ground floor naman ay bintahan ng mga grocery store. At ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung ano yung itsura nitong nag-iisang mall dito sa Greenland. Ayun po, hanggang first floor lang po yung mga bintahan dito, kasi sa itaas mga kabayan ay puro na po yan office. So tara, samahan nyo ako mga kabayan. Ito po ay nasa city talaga to. Ito po yung Nok Center. At kung mapunta kayo dito sa Greenland, pag naghanap kayo dito ng mall, wala na pong ibang mall dito, wala na pong malalaking building dito. Ito lang po yung nag-iisang mall at shopping center, ang Nok Center. So tara, pasok tayo dito. So kadalasan binibinta dito mga kabayan, mga damit, mga gamit, at mayroong isang grocery store. So tara. So ngayon mga kabayan ay sarado siya dahil holiday nga ngayon, December ngayon. Bali January pa pala mag-o-open ito. Ayan. Kung bibili ka po dito ng mga sapatos, mga damit, dito po makakabili ka po dito sa loob ng mall. At hindi lang din gaya sa atin sa Pilipinas na malaki itong mall mga kabayan, kasi hanggang first floor lang po ito. At sa ngayon ay sarado po siya. So tara, akyat po tayo dun sa itaas. Ito, ganito lang po kalaki yung mall dito mga kabayan, no? Ayan. So may nagbibinta din dito ng mga glass, yung mga salamin sa mata, at mga restaurant dito po sa ground floor. At akyat po tayo dito sa first floor. Ito po halos sarado po mga kabayan dahil January pa ito magbubukas, dahil sa ngayon ay holiday po dito sa Greenland. So mayroong bukas na isang store doon, electronics lang. Pero dito, ayan, mga jewelry, mga gamit sa kusina, ayan lang po yung bukas dyan mga kabayan. At dito po, sarado na po siya dito. So ito lang po yung itsura ng mall dito. So tara, baba tayo mga kabayan, pakita ko sa inyo dito yung grocery. Ayan, ito po yung itsura ng grocery store mga kabayan, no? Madalas po kami dito bumibili dahil medyo kompleto po dito. Ayan po siya. Ayan, so hindi lang gaano kadami tao ngayon mga kabayan dahil holiday nga. Ayan, kadalasan dito sa mga tao babakasyon, nagpapahinga. Ayan, so ganito po yung itsura. Medyo malawak-lawak din yan dito. Kaya dito sa Greenland, kapag mayroon kang mga gamit na gustong bilhin, pwede na mo naman i-order siya online dahil may mga online naman dito. Yun nga lang ay hindi mo siya talaga makikita actual, iba kasi yung actual talaga at medyo matagal-tagal din darating. At yung mga grocery store dito, minsan po mga kabayan ay maaga po sila nagsasarado. Mayroon ditong nagsasarado ng alauna, madaling araw, pero iisa lang at hindi din kompleto. So, pero okay lang mga kabayan, no? Kasi kung anong meron yan, patyagaan at pasalamatan pa rin yan. At least mayroong grocery store dito. At yung mga pwesto dito ay maaga din nagsasarado dito. Alas 5, alas 4, sarado na po sila. At sa umaga naman, alas 10 to alas 12, bukas po sila. So, yung mall dito, hindi po siya 24 hours. Bali yung grocery store dyan ay kadalasan alas 9, sarado na po.